10 bagay na dapat mong matutunan ngayon. Number 1, habaan mo ang iyong pasensya. Halos lahat ng tao ay nagmamadali na. Gusto agad-agad makuha ang kagustuhan nila. Namumuhay na tayo sa lipunang ito na gustong mabilis ang lahat ng proseso. Halos lahat pwede nang orderin online. Halos lahat gusto ng pinakamabilis na internet connection. There's a little reason for us to exercise patience anymore. Palagi na lang tayong nagtatanong, paano natin mapapadali ito? Paano natin ito matatapos kaagad? Saang daan tayo dadaan para mas madali? We have forgotten what it means to take our time. Damhin muna natin ang bawat pagkakataon. Take your time. Huminahon ka lang. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. May nakikita ka bang mga pananim na tumutubo kaagad? Wala, di ba? Kahit ang bagal nilang tumubo, pero tingnan mo ang kagandahan ng ating kapaligiran. Look at how complex it is. Sobrang napaganda at makulay ang ating mundo. Gusto kong mataas lang ang pasensya mo tulad ng mga pananim, mga punong kahoy, mga bulaklak. Huwag kang magmadali, baka may makaligtaan ka sa buhay mo. Number 2, palakasin mo ang iyong sarili. Hindi lang ibig sabihin na physical, kundi pati na rin ang mentalidad at spiritualidad mo. Kailangang malakas ka upang hindi ka madaling tumiklop sa laban ng buhay. Lumabas ka sa lungga mo at tingnan mo ang puno sa paligid mo. Ilang taon na silang nandyan? Ilang sakuna na ba ang kanilang nakaharap? You must find your strength to weather through everything that life presents you. Alam kong pagod na pagod ka na sa buhay, pero alam ko rin may natitira pang lakas sa kalooban mo. Kailangan mo pang sumulong. Weather the storm. Number 3, kailangan mong tumulong sa iba. Positivity is not about you doing it for yourself. It's also doing it for other people. Ginawa tayo ng Diyos hindi para gumawa ng pansarili lang. Kaya nga ginawa ng Diyos si Eva para tumulong kay Adan. Ang pagtutulungan ay nakaukit na sa ating buhay. Kung hindi nagtutulungan ang mga tao noon, wala lahat ang mga bagay ngayon. Our species would never have survived. Pero ngayon, halos lahat ng tao ay nag-iisip na kaya nila ang lahat. Kahit literal na nag-iisa sila. Pwede ka namang mag-isa. Pero kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Kung nangangailangan din ng tulong ang iba, tulungan mo rin. Alam mo, hindi ka aasenso sa buhay kung wala kang karamay ng mga positibong tao. Hindi ka magagamot kung walang manggagamot. Hindi ka makakasayaw kung walang gumagawa ng beat. Sa madaling salita, hindi natin masasaksihan ang kagandahan ng mga naimbentong bagay kung wala ang nag-iimbento ng mga bagay. Kaya nga may mga mentors para turuan ka at tulungan kang makaahon. Siguro hindi mo pa alam to. Ang mga malalaking puno ay tumutulong sa mga maliliit na puno gamit ang kanilang underground fungal networks para maipasa nila ang tubig, carbon at iba pang pangangailangan ng mga maliliit na puno. Kung wala ang kooperasyon na ito, may mga puno pa bang mabubuhay ngayon? When we work together, we can accomplish so much more. Number 4, ayusin mo ang iyong sarili. Ibig kong sabihin ay kumalma ka lang. Maghihilom rin ang sugat sa puso mo. Adapt and regenerate. Kapag nasusugatan ka, pupunta ang mga selula sa mismong sugat para pagalingin ito. You see, you have the power to heal yourself. Katulad rin ng puno, kung pinuputol mo ito, may selula rin ito na makakapagtustos ng tubig o nutrients para muli itong mabuhay. We must be willing to adapt in order to heal ourselves. Kahit ano pa ang gagawin mo, palagi kang makakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero ang reaksyon mo ang tanging maghuhulma sa tunay mong karakter. When we begin to heal ourselves, we can begin to move forward. Number 5, magpakatatag ka palagi. Huwag kang magpapa-apekto sa ibang tao. Dapat proud na proud ka sa sarili mo. Dapat proud ka sa mga nakamit mo sa buhay. There's always a room to grow. Number 6, magpahinga ka kung pagod ka na. Magpahinga ka lang, pero huwag kang hihinto. Pwede ka namang magpahinga, pero hindi ka pwedeng sumuko. Don't allow the things to stop you from doing what you love. Kung naaabutan ka na ng dilim, magpahinga ka muna habang naghihintay ka ng liwanag. Take as much care to rest and conserve your energy. Kahit napaka-konting oras lang ng pahinga mo, may malaking benepisyo ito sa kalusugan mo. Lahat naman tayo ay napapagod. Hindi tayo robot. Marami tayong ginagawa sa araw-araw.
at nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Take care of yourself. Number 7, maging tapat sa lahat. Maging tapat sa lahat ng tao at tapat sa sarili mo. Magpakatotoo ka. Napapansin mo ba ang katangian ng mga pananim? Kapag spring season, may tutubong bagong pananim at tutubo ang mga bagong dahon. Kapag fall season naman, nalalaglag ang mga dahon nila. That's the beauty of our nature. Each spring, and upon every tree, thousands of leaves unfurl, revealing themselves to the open air. Dapat ganyan rin tayo sa buhay and reveal our innermost selves closest to us. Ang pagiging tapat sa sarili at sa ibang tao ay tanging daan para madali mong matanggap ang sarili mo at para madali mong maintindihan ang pangyayari. Honesty and transparency will lead to trust, and trust is the foundation of all friendships. Number 8, palayain mo ang iyong sarili. Lahat ng halimbawang ginamit natin sa video ito ay nakabase sa kalikasan natin. Balikan natin ang mga pananim. Tutubo sila kung saan nila gusto. Malaya sila. There are no prescribed locations for a seed to germinate or a root to sprout. Trees will grow wherever conditions are best for them. It means you have to explore freely. Huwag kang matakot sa mga bagong mararanasan mo. Change can be good. Number 9, ikaw ay bukod tangi. So, don't try to fit in. Tingnan mo ang mga daliri mo. Wala kahit isa ang kapareho ng fingerprint. Hindi magkakapareho ang fingerprint natin. Kahit kakambal mo pa yan, magkaiba pa rin kayo. Lahat tayo ay may iba't ibang laban sa buhay. Each one of us is unique. So don't be afraid to be different. Embrace your flaws and delight in what makes you you. Never feel the need to adhere to others' ideals. Just be yourself and grow how you want to grow. Number 10, patatagin mo ang iyong pundasyon. Bury your roots deep into the earth like trees. Hayaan mo lang kung may tutulong sa'yo. Hindi ka mahinang nilalang kung tumatanggap ka ng tulong o kung magpapatulong ka. Dahil ikakaunlad rin ito ng buhay mo. Stay grounded in this present moment, but don't be scared to spread your roots further. There's always more of the world to explore. Ano sa tingin mo? Masaya ka ba? Kung talagang masaya ka, ano ang nakapagpapasaya sa'yo? Pamilya mo ba ang dahilan ng saya mo? Trabaho? Baka may hinihintay kang bagay na makapagpapasaya sa'yo, gaya ng pagtatapos sa pag-aaral, magandang trabaho, bagong sasakyan, malaking bahay. Marami ang nagiging masaya kapag naaabot nila ang isang tunguhin o nakukuha ang isang bagay na gustong-gusto nila. Pero hanggang kailan sila magiging masaya? Kadalasan panandalian lang ang kasiyahang yan at nakakadismaya ito. Ang kaligayahan ay ang pagkadama ng namamalaging kasiyahan mula sa simpleng pagkakontento hanggang sa malalim at masidhing kagalakan sa buhay. Pati na ang pagnanais na magpatuloy ito. Karagdagan pa, ang kaligayahan ay inilarawan hindi bilang isang destinasyon o tunguhin, kundi isang paglalakbay. Maaaring mahadlangan ang kaligayahan mo kapag sinasabi mo, magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko ang trabahong yun. Magiging masaya ako kapag bla bla bla. Paano kung hindi mangyayari yon? Sasaya ka ba? Bilang paglalarawan, ikumpara ang kaligayahan sa magandang kalusugan. Paano tayo magkakaroon ng magandang kalusugan? Kapag sinusunod natin ang tamang diet, ehersisyo at paraan ng pamumuhay. Sa katulad na paraan, ang kaligayahan ay resulta ng paglakad sa tamang landas ng buhay, nakaayon ng tamang mga prinsipyo. Sinasabi ng isang iginagalang na aklat ng karunungan, maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang lakad. Paano magiging maligaya ang isang tao? Anong mga prinsipyo o kalidad ng buhay ang kailangan? Pag-uusapan natin sa video ito ang 6 na prinsipyo para maging tunay na masaya. Unang prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay ang pagiging kontento at bukas palad. Ilang beses mo nang narinig na nasusukat daw ang kaligayahan at tagumpay sa dami ng pera at ari-arian. Maraming beses na, di ba? Dahil sa kaisipang yan, milyon-milyon ang nagkukumahog sa trabaho.
para kumita ng maraming pera. Pero pera ba at ari-arian ang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan? Kapag meron na tayong mga pangunahing pangangailangan, halos wala nang epekto sa ating kaligayahan ang pagkakaroon ng karagdagang pera. Hindi naman pera ang problema, kundi ang paghahangad ng mas maraming pera na nauuwi sa kalungkutan. Katulad ito ng payo sa Biblia. Sa unang Timoteo 6, 9 at 10, ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri na nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Ano ang mga kirot na ito na sinasabi ng Biblia? Unang kirot, pag-aalala at hirap sa pagtulog dahil sa kayamanan. Pangalawang kirot, pagkadismaya kapag hindi dumating ang inaasahan mong makapagpapasaya sa'yo. Karaniwan ang nagiging dahilan ng pagkadismaya ang paghahangad ng pera dahil wala itong katapusan. Hindi na nakukontento ang mga tao. Kapag ang isa ay naghahangad ng kayamanan, maaaring maisakripisyo niya ang mahahalagang bagay na magdudulot sana ng kaligayahan gaya ng masayang pakikipagsamahan sa pamilya at mga kaibigan o paglalaan ng panahon para sa Diyos. Pangatlong kirot, panlulumo dahil sa naluging pera o naluging investment. Ano ang katangiang nagdudulot ng kaligayahan? Pagiging kontento. Wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas. Kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Ang mga taong kontento ay hindi mareklamo, kaya naiiwasan nilang mainggit. At dahil kontento na sila sa kung ano ang meron sila, naiiwasan nila ang di kinakailangang kabalisahan at stress. In other words, masaya ang mga taong kontento. Ano pa ang katangiang nagdudulot ng kaligayahan? Pagiging bukas palad. Mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Maligaya ang mga bukas palad dahil napasasaya nila ang iba kahit konting oras lang at lakas ang nailalaan nila. Sagana sila sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ano ang mga bagay na hindi nabibili ng pera? Pag-ibig, respeto, at mga tunay na kaibigan na bukas palad din. Ano pa ang katangiang nagdudulot ng kaligayahan? Pag-una sa kapwa kaysa sa material na mga bagay. Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan kaysa sa pinatabang toro pero may pagkakapuutan. Ano ang punto ng tekstong yan? Mas mahalaga ang kaugnayan natin sa iba kaysa sa kayamanan. Ang pag-ibig ay mahalaga para maging maligaya. Sinasabi ng Biblia na ang karunungan ay makikita sa gawa. Kaya ang pagiging kontento, bukas palad, at pag-una sa kapwa kaysa sa material na mga bagay ay napatutunayang matuwid. Uulitin ko, sabi ng Biblia na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Take note, hindi pera mismo ang dahilan ng maraming kirot, kundi ang pag-ibig sa pera ang nagiging dahilan ng pag-aalala at hirap sa pagtulog, pagkadismaya at panlulumo. Pero maligaya ang mga taong kontento sa kung ano ang meron sila. Maligaya ang mga taong bukas palad at maligaya ang mga taong inuuna ang kanilang kapwa kaysa sa material na mga bagay. Ikalawang prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay ang pag-ingat sa ating kalusugan at pagiging matatag. Ang sakit at kapansanan ay may malaking epekto sa buhay ng isang tao. Kapag may sakit tayo, hindi na rin tayo masaya. Alam natin na hindi natin lubusang kontrolado ang kalusugan natin. Kahit ganon, may magagawa pa rin tayo para hindi maging sakitin. Pero paano kung unti-unting nanghihina ang kalusugan natin? Magiging miserable na ba ang buhay natin dahil dito? Hindi. Pero tingnan muna natin ang mga pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan. Maging katamtaman ang mga pag-uugali. Ang nakaugali ang sobrang pagkain at pag-inom ay masama sa kalusugan at magastos pa. Huwag kang maging gaya ng malalakas uminom ng alak, ng matatakaw sa karne, dahil ang lasenggo at matakaw ay maghihirap. Ano pa ang pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan? Maging malinis sa pangangatawan. Linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Dinurumhan ng mga tao ang kanilang sarili kapag ngumunguya o naninigarilyo sila ng tabako o umaabuso ng alkohol o droga. Halimbawa, ang paninigarilyo ay nagiging dahilan ng mga sakit at kapansanan at sumisira sa halos lahat ng bahagi ng katawan. Ano pa ang pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan?
pahalagahan mo ang iyong katawan at buhay. Dahil sa Kanya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Kapag iniisip nating regalo ang ating buhay, iiwasan nating isapanganib ito sa trabaho man, pagmamaneho o paglilibang. Hindi sulit na isapanganib ang buhay mo dahil lang sa panandaliang kasiyahan. Ano pa ang pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan? Kontrolin ang negatibong mga emosyon. May epekto ang iniisip mo sa katawan mo. Kaya iwasan ang di kinakailangang stress, di makontrol na galit, inggit, at iba pang emosyon na katulad nito. Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit. Mababasa rin natin sa Mateo 6:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Ano pa ang pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan? Maging positibo. Ang mahinahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan. Sinasabi rin ng Biblia, ang masayang puso ay mabisang gamot. Kaayon yan ang sinasabi ng siyensya. Kung masayahin ka, malamang na mas maliit ang tsansa mong magkasakit sa hinaharap kaysa sa malulungkutin. Ano pang pwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan? Maging matatag. Baka ang magagawa lang natin ay tiisin ang mga problemang walang solusyon. Pero pwede tayong humanap ng mga paraan para makapagtiis. Ang ilan ay nadaraig ng kanilang problema, kaya lalong lumalala ang sitwasyon kapag nanghihina ang loob mo sa panahon ng problema. Mababawasan din ang lakas mo. Ang iba naman, baka sa simula ay makadama ng kawalan ng pag-asa, pero nakakabawi at nakakapag-adjust sila. Naghahanap sila ng mga paraan para makayanan ang mga problema. Pinasisigla tayo ng Biblia na maging katamtaman ang mga pag-uugali, maging malinis sa pangangatawan, pahalagahan ang buhay, kontrolin ang negatibong mga emosyon, maging positibo, at maging matatag. Ikatlong prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay ang pag-ibig. Uhaw ang tao sa pag-ibig. Hindi magtatagumpay ang pagsasama ng mag-asawa, pamilya, o magkakaibigan kung wala ito. Kaya makatwirang isiping mahalaga ang pag-ibig sa kaligayahan at mental na kalusugan. Pero ano ba ang pag-ibig? Mahalaga ang romantikong pag-ibig, pero hindi yan ang tinutukoy natin dito. Sa halip, ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na nag-uudyok sa isa na unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Makadiyos na prinsipyo ang gumagabay sa pag-ibig na ito, pero hindi ito nangangahulugang wala itong damdamin at pagmamalasakit. Maganda ang pagkakalarawan sa pag-ibig sa unang Korinto 13:4-8. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawi ng hindi disente, hindi inuuna ang sariling kapakanan, at hindi nagagalit. Hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagsasaya sa katotohanan. Pinagpapasensyahan ito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. At tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Ang ganitong pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo o nawawala. Sa halip, patuloy itong lumalago sa paglipas ng panahon. At dahil ang pag-ibig ay mabait, mapagpatawad, at may mahabang pagtitiis, isa itong sakdal na bigkis ng pagkakaisa. Kaya ang ugnayang may ganitong pag-ibig ay matibay at masaya sa kabila ng pagiging di perpekto ng bawat isa. Halimbawa, isaalang-alang ang pagsasama ng mag-asawa. Pinagsama ng sakdal na bigkis ng pagkakaisa. Itinuro ni Jesucristo ang mahalagang prinsipyo sa pag-aasawa. Halimbawa, sinabi niya, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Kapansin-pansin, may dalawang mahalagang prinsipyong tinutukoy rito. Ang dalawa ay magiging isang laman at ang pinagtuwang ng Diyos. Ang buklod ng pag-aasawa ang pinakamalapit na ugnayan ng mga tao at mapuprotektahan ito ng pag-ibig laban sa kataksilan. Sinisira ng kawalang katapatan ang tiwala at pagsasama ng mag-asawa. Kung may mga anak sila, baka mas malaki ang epekto nito sa mga bata at madama nilang walang nagmamahal sa kanila, nag-iisa sila o maghinanakit pa nga. Sagrado rin ang buklod ng pag-aasawa. Kapag ganyan ang pananaw ng mga mag-asawa, sisikapin nilang patibayin ang kanilang pagsasama. Hindi nila ginagawang solusyon ang paghihiwalay kapag may problema. Ang kanilang pag-ibig
ay matibay at matatag. Tinitiis ng ganitong pag-ibig ang lahat ng bagay at tumutulong ito para mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan ng mag-asawa. Kapag may mapagsakripisyong pag-ibig ang mga magulang, talagang makikinabang ang mga anak. Ang pag-ibig ang pangunahing katangian ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya hindi nakapagtatakang tinukoy rin ang Diyos bilang ang maligayang Diyos. Magiging maligaya rin tayo kung tutularan natin ang mga katangian ng ating may lalang, lalo na ang pag-ibig. Sinasabi sa Efesos 5, 1 at 2, kaya tularan ninyo ang Diyos at patuloy na magpakita ng pag-ibig. Nagdudulot ng kaligayahan ang pag-ibig dahil tinutulungan tayo nitong magpakita ng malasakit sa iba. Patuloy itong lumalago sa paglipas ng panahon. Pinatitibay nito at pinatatatag ang pagkakaibigan at pag-aasawa. Tinutulungan nito ang mga anak na maging matagumpay at panatag. Tinutulungan tayo nito na tularan ang ating may lalang. Ika-4 na prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay ang pagpapatawad. Ang buhay na puno ng galit at hinanakit ay hindi masaya at hindi maganda sa kalusugan. Sa katunayan, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong hindi nagpapatawad ay maaaring lumayo sila sa iba o sila ang lalayuan ng iba. At malungkot din sila dahil hinahayaan nila ang galit o sama ng loob na sirain ang kaugnayan nila sa iba. Maging maramdamin ang taong hindi nagpapatawad, anxious o madepress ng sobra. Masyado silang mag-focus sa pagkakamali, kaya hindi na nila na-enjoy ang buhay. Makadama sila ng lungkot dahil alam nilang hindi nila nagagawa ang tama. Makaranas sila ng stress at mas malaki ang tsansa nilang magkaroon ng sakit gaya ng high blood, sakit sa puso, arthritis at sakit ng ulo. Ano ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagpapalampas ng kasalanan, hindi pagtatanim ng galit o sama ng loob at hindi pag-iisip na makapaghiganti. Hindi naman ibig sabihin na kinukonsinti natin sila o minamaliit natin ang pagkakamali nila o nagbubulag-bulagan tayo. Sa halip, ang pagpapatawad ay isang pasya na pinag-isipang mabuti para mapanatili ang kapayapaan at magandang kaugnayan sa iba. Maunawain din ang taong nagpapatawad dahil alam niya na ang lahat ay nagkakamali o nagkakasala sa salita at gawa. Makikita yan sa sinasabi ng Biblia sa Colosas 3:13. Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kaya makatwirang isipin na ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pag-ibig. Ang pagpapatawad ay nagdudulot ng mas magandang kaugnayan sa iba, pati na ng pagdadama ng empatya, pagiging maunawain at pagkahabag sa nagkasala. Nakabubuti rin ang pagpapatawad sa isip at espiritualidad. Nakababawas din ito ng kabalisahan, stress at hinanakit. Nakababawas din ng sintomas ng depresyon. Kung pinatawad mo ang ibang tao, patawarin mo rin ang iyong sarili. Posibleng ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap gawin, pero ito ang pinakamahalaga sa pisikal at mental na kalusugan. Ano ang tutulong para mapatawad mo ang iyong sarili? Una, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng tama. Salit, dapat mong tanggapin na ang lahat ng tao ay nagkakamali. Pangalawa, matuto ka sa iyong pagkakamali para maiwasan mong maulit yon. Pangatlo, maging matiisin sa sarili. Hindi naman agad mawawala ang iyong kahinaan at di magagandang nakaugalian. Pang-apat, makipagkaibigan ka sa mga taong nakapagpapasigla, positibo at mabait pero hindi ka kinukonsinti. Pang-lima, kapag nasaktan mo ang iba, aminin mo yon at humingi ka agad ng tawad. Kapag nakipagpayapaan ka, mapapanatag ang loob mo. Uulitin ko, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng mas magandang kaugnayan sa iba, pati na ng kapayapaan ng isip. Nakababawas din ng kabalisahan, hinanakit at stress. Nakabubuti din ang pagpapatawad sa pisikal at mental na kalusugan, pati na sa espiritualidad. Ikalimang prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay alamin natin kung ano ang layunin ng buhay. Ang mga tao ay natatangi sa maraming paraan. Nakapagsusulat, nakapagpipinta, nakagagawa, at nakapagtatanong tayo tungkol sa buhay. Hindi nilalang ng Diyos ang lupa nang walang dahilan, kundi nilikha niya ito para tirhan. Kailangan natin ng dahilan para mabuhay. Para manatiling buhay at magkaroon ng tamang disposisyon, kailangan natin ng dahilan para mabuhay. Ang mga taong may dahilan para mabuhay ay kakikitaan ng magandang epekto sa kalusugan. Maliit ang tsansa nilang magkaroon ng problema sa kakayahan ng pag-iisip at sakit sa puso
Mas mabilis silang makarecover mula sa stroke. At dahil dyan, mas mahaba ang kanilang buhay. Ika-6 na prinsipyo na dapat nating ikapit sa buhay natin ay ang huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-asa ay isang napakahalagang bahagi ng ating espiritualidad. Ang pag-asa ay ang pinakamabisang solusyon para makayanan ang kawalang pag-asa, lungkot at takot. Ipinakikita ng Biblia na kailangan natin ng pag-asa, pero nagbababala rin ito laban sa di makatotohanang pag-asa. Huwag kayong umasa sa mga pinuno o sa anak ng tao na hindi makapagliligtas. Sa halip na magtiwala sa pagsisikap ng tao na sagipin tayo, isang katalinuhan na magtiwala sa ating may lalang na may kapangyarihang tuparin ang lahat ng kanyang pangako. Ano ang mga pangako ng Diyos sa atin? Una, mawawala na ang kasamaan. Pangalawa, magwawakas ang digmaan. Pangatlo, wala ng sakit, pagdurusa o kamatayan. Pang-apat, saganang pagkain para sa lahat. Panglima, ang paghahari ni Hesukristo. Paano tayo makatitiyak sa mga pangakong ito? Nung nasa lupa si Jesus, pinatunayan niyang siya ang may karapatang maging haring itinalaga. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpakain ng mahihirap, at bumuhay ng mga patay. Higit pa riyan, itinuro niya ang mga prinsipyong tutulong sa mga tao na mabuhay magpakailanman ng payapa at may pagkakaisa. Inihula rin ni Jesus ang mangyayari sa hinaharap, pati na ang tanda ng mga huling araw ng sanlibutan ito. Pagkatapos ng unos, sisikat ang araw. Inihula ni Jesus na ang mga huling araw ay makikilala hindi sa kapayapaan at katiwasayan, kundi sa kabaligtaran nito. Ayon sa kanya, ang mga pangyayaring bumubuo sa tanda ng katapusan ng sistema ng mga bagay ay ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, kakapusan sa pagkain, mga salot at malalakas na lindol. Sinabi rin ni Jesus, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig.